At alam niyo yung aking title kung nabasa po ninyo, sabi ko ay Bongbong Marcos for President, Mark Villar for Vice President. Alam ba niyo kung sino si Mark Villar? Siya po yung Secretary ng Department of Public Works and Highway. Yan po inabalita na gustong kumandidato na baka mag-senador. Pero meron nga pong biglang development. Actually, hindi pa naman sila nagdeklara. Pero nag-uusap. Ayan po, para sigurado na huwag kayo masyadong mabigla. Nag-uusap na ho sila at nagpaplano na kung si BBM, Mr. Marcos, ay hindi makukuha ng administration ng Malacanang bilang presidential candidate or vice presidential candidate. Pero gusto talaga ng mga supporters ni Marcos, especially ang mga Marcos loyalists, na tumakbo na itong presidente at yan naman ang kanilang paniniwala. So kaya ngayon po ay pinag-uusapan ay ito pong Bongbong Marcos for President, Mark Villar for Vice President. Kasi po silang dalawa ay parehong nasa ilalim ng Nacionalista Party. Yun pong NP, Nacionalista Party, yan po ay partido ng mga Villar. At member dyan si Bongbong Marcos. Kung yung mga gunita noong 2016 na tumakbo si Mr. Marcos, si Bongbong, ay yan ang partido niya, Nacionalista Party. At kung yung magugunita bilang background na lang po dito sa istoryang ito, ang mga Villar po ay talagang noong araw pa ay gusto ngang maghawak ng kapangyarihan ng gobyerno sa magitan ng eleksyon. Si Manny Villar, dating speaker, dating Senate President. Tumakbo nga yan presidente, di ba? Noong 2010, kung di ako nagkakamali, 2010. Natalo nga lang. Di ba? 2010 nga ba? Or anyway, basta tumakbo yan natalo. Okay? So, dahil sila may hawak ng partidong ito at mayaman yung partidong yan, mayaman din yung mga Villar. At alam naman natin na si Cynthia Villar ay kasalukuyan ng senador ng Republika. Ngayon, si Mark Villar na gustong pumasok sa politika, although politiko rin yan dahil bago naging DPW Secretary, yan po ay kongresista na ng Las Piñas. Kinatawaan ng Las Piñas sa Kongreso bago ito naging Public Works and Highway Secretary. So, iniisip po ng Nationalista Party o ng mga nasa partido na bakit hindi na lang mag-Vice President. So, pinag-uusapan po yan. So, inuulit ko, wala pa hong formal announcement, pero ito ho'y pinag-uusapan na at malaki ang posibilidad. Sa akin pong personal opinion, analysis sa isyong ito, hindi masama na manindigan si Marcos at Villar na maglagay sila ng sariling kandidato sa ilalim ng kailang partido dahil malaki rin po ang Nationalista Party. Di ba? Pero kung yung magunita, ang Nationalista Party at Villar ay talagang supporters ni Pangulong Duterte, lalo na noong 2016 election. Isa yan sa mga nagkumbinsi at tumulong financially. Di ba? Kay noon ay Mayor Duterte, ngayon President Duterte. Pero dahil nga po sa politika ito, at alam naman nating hinug na ang si BBM, Mr. Marcos, at ang kanyang mga supporters, followers. So, ayan po ang posibleng mangyari. Okay? May tumatawag na partner. May posibleng mangyari na yun nga po yung maaaring galawan. Marcos Villar. At yan po ay hindi masamang pag-usapan, hindi rin po masamang ituloy dahil sila ay mayroong partido. Ito naman, ang pwedeng mangyari kung talagang mababaliwala or hindi makukuha ni Mr. Marcos ang posisyon na magiging official candidate ng administration. Ang balita ko kasi, parang willing si Marcos na o hindi man presidente, vice president, basta susuportahan ng Duterte administration ng ating gobyerno. Parang official candidate. Pero dahil nga malawak ang panawagan sa iba-ibang lugar hanggang sa mga OFW na si Mayor Sara Duterte ay gustong patakbuhin. Ang problema malapit na yung oras Deadline na po ng filings this coming Friday. Ngayon po ay 4 na ng October dito sa Pilipinas. Hanggang 8 lang, so 4 days na lang.
At yan naman siguro ang masama. Yan naman siguro ang dapat gawin, hindi masama na manindigan ang Marcos at mga Villar kung gusto nila na magkaroon sila ng kandidato. At sa sistema naman ng politika sa ating bayan, ay talaga namang allowed ang kahit na sinong political party at may record naman sa COMELEC na national party. So bakit hindi? Ngayon, kung ito po'y matutuloy at itutuloy, although inuulit ko, ito po'y pinag-uusapan na. Isa na yan ho sa pinakamalapit na agenda ng mga Villar at Marcos. So, ibig sabihin, dadami talaga ang kandidato na presidente at vice president. Di naman po masama yan. Di ba noong pa naman, tinasabing pinagkakabit nila Bongbong Marcos for president, Sara Duterte for vice president, vice versa. Sara for president, Bongbong Marcos for vice president. Pero nagbago po ang nagkaroon po ng malaking development nga dyan dahil nga nag-file ng certificate of candidacy si Senador Bongo na nasa ilalim ng partido ng PDP laban ng administrasyon kapalit ng pagka-withdraw ni Pangulong Duterte. So, alanganin talaga ang magiging sitwasyon ni Bongbong Marcos. Kaya yan po ang pinag-uusapan. So, inuulit ko para hindi po kayo mabigla at hindi naman kayo masyadong magpanik. Ito po ay wala pang formal announcement pero pinag-uusapan na. Yan po yung topic nila. Yan po yung pinag-uusapang posibleng gawin. Si Mark Villar ay magandang performance sa DPWH. Anak ng mga Villar, siyempre. Bihasa sa politika. At siguro naisip nga nilang bakit pa siya magsisenador? Nandun na ang nanay niya, nandun na yung mami niya, si Cynthia Villar. Ay di mag-vice president na lang. Pwede. Okay, di ba? Total, mayroon silang political party. Tapos Marcos pa yung katandem. Medyo mabigat ang dating yan. Marcos Villar. O, di ba? Kung talagang magde-decide na sila. Pero siyempre, hindi pa rin ho tapos until now yung BBM Duterte or Duterte BBM, vice versa. Hindi pa rin ho yan close book or close agenda. Nandyan pa rin yun. Pero hindi mo maiwasan na mayroon pong siyempre may plan A, plan B. Ganun po ang politika eh. Lalo na ngayon na naghahabol sila ng panahon. Kasi nga, until now, walang malinaw. Ang sinasabi ni Mayor Sara, ayaw niyang or hindi siya tatakbo dahil nag-file nga siya ng candidacy for mayor na lang ng Davao. Pero yung clamor, yung hamon ng tao ay napakalakas. Lahat ng sektor parang nananawagan siya. So, ibig sabihin, kung siya ang gusto ng taong bayan, talagang si Bongbong Marcos ay magiging vice na lang. Ay paano nga magiging vice? Ay nandiyan na si nandiyan na si Senador Bongo. So talagang hindi mo masisi na lingunin at palakasin at pag-aralan ng nationalista party na kailang partido na magbuo na lang ng sariling kandidato or ticket nila. O, di ba? Yan ang mga development sa ating kapaligiran. Okay? Kaya abangan po ninyo kung ano ang mangyari. Parehong big time yan. Pag itong dalawang ito ay talagang nagkasundo na sila magsama, naku, sa pera wala na silang problema. Mayaman ang mga Marcos, napakayaman pareho, napakayaman ang mga Villar. So, pagdating sa pera, hindi nila kailangan ng financial support ng ibang lahi, ng ibang sektor. O kahit lahi na nga. Di ba? Kasi pareho silang bilyonaryo. Ay di ba ang mga Villar nangunguna o number 2 sa pinakamayaman sa Pilipinas. Billion in dollars ang kanilang asset, kailang mga business. Hindi ko naman sinasabing gagamitin yan, pero marami silang pera talaga. Di lalo na yung mga Marcos. Mayaman yan. Kaya kung sakali na matuloy ito at magtandem, ito ang pinakamayamang kandidato. Talo nito ang administration. Kasi ang administration, hindi naman pwedeng gamitin yung pera ng administration. Yung administration party, pagka nagbuo pa yan, maghahanap pa yan ng supporters, financer. Parang yung Lacson Soto, maghahanap pa rin ng financer yan. O yung ano ba itong isa, Moreno at saka Ong, maghahanap ng supporters. Although alam kong marami ng businessman na nagpipinas kay Moreno. Itong si Pacquiao, may pera din, pero maghahanap pa rin yan. Kasi hindi naman pwedeng sa kanya lang. Yung kanyang kapartner, baka umaasa lang sa kanya, si Lito Atienza. So, di ba? So, ang ganda ng laban. Kung halimbawa, Marcos, Villar, di ba? Tapos, Lacson, Soto. Tapos, Moreno, Ong.
Pacquiao at Chensa, aba, di ang inihintay na lang natin yung administration, meron ng vice president candidate, si Bongo, Senador Go. Sino kaya ang kanilang magiging official candidate ng administration? Yung sinasabing oposisyong tulad ng Liberal Party, naku, magulo naman yan hanggang ngayon. Hindi nakakapagpasya yung si Leni Robredo. Hindi mo malaman kung tatakbong national o local. So, hanggang ngayon, kulelat sila eh. Sa lineup, kulelat. Sa paghahanda, kulelat. Eh, laging huli. So, wala na tayong aasahan dyan. So, itong mga naglalabasan ng pangalan, ito na yon ang ating mga pag-aaralan at pagpipilian. So, inuulit ko para hindi kayo mabigla. Baka sabihin naman ninyo ay ang bilis ng development. Ganun ho talaga sa politika. Every day. O halos sa isang araw, may mga biglang development. Ganun ho talaga. Naalala ba niyo nung araw, nung panahon ng 1992? Bilang recall lang. Noong 1992, ng panahon ni Cory Aquino administration, malakas na tunog noon at Mitra, kandidato ng LDP. Laban ng Demokratikong Pilipino under Cory. Talagang Luzon, Visayas, Mindanao, si Mitra na ang kandidato ni Cory ng administrasyon. Talagang wala na. Talagang massive na ho yung membership at saka gastusan at saka ho kampanya na halos. Mitra na. Yun ang sinasabi ng administration at lahat ng politiko nakimitra na. Pero alam ba ninyo, biglang nagkaroon ng bago, nagkaroon ng development na napakatindi. Si General Ramos noon, si Ramos, nagpunta lang ng Europe, kaya nga nabanggit nating lakas CMD, CMD Christian Democrat sa Europe na buo yun eh. Nagpunta lang ng Zurich sa Europe si Ramos. Pagbalik dito, kandidato na. Lakas CMD. Christian Democrat. Oh, yun ang in-endorse ni Cory. O ano nangyari? Panalo. Napakabilis po ng Nagulat na lang si Mitra, although si Mitra nasa kabilang buhay na. Nagulat na lang yung LDP na lahat ay nakimitra, from governor down to councilor at mga congressman, senador, nakimitra na. Pero biglang, ayun, Ramos at nag-declare si Cory, si Ramos ang official candidate ng administration. Laglag si Mitra. O, yan ang halimbawa lang. Anything can happen talaga sa politika. Kaya huwag kayo magugulat dito sa akin sinasabing ito. Baka sabihin mo, Mike, bangungot lang yang Marcos Villar. Yan ho, yung paniniwala. Alam kong hindi. Marami hong pwedeng mangyari. Isa lang ito sa mga opsyon at pinag-uusapan na. Kasi isipin nyo, kung talaga si Bongbong Marcos hindi tutulungan ng Malacanang na maging kandidatong opisyal, president or vice president, ba siya ka pupunta? Natural, meron ka namang partido at meron namang napakalaking political parting member ka, Nationalista Party, siyempre mag-uusap kayo. At wala naman talaga silang problema sa pera. Yung member, may mga member din sila. Kaya nilang, yan ang national campaign. Sabi ko nga sa inyo, presentabi na, yan ang pinakamayamang partido. At pag nagsama yung dalawang yan, ang pinakamayamang kandidato. Isipin mo, Marcos Villar, wow. Pero hindi ko ba sinasabing bilihan o kung ano man. Basta mayaman lang. Ibig sabihin, alam mo, ang pagkampanya, huwag tayo magkaila, huwag tayo magplastikan dyan. Ang kampanya national, bilyon ang gastusan dyan. Malaking pera ang ginagastos pag eleksyon. So, advantage ang may sariling pera. Kaya nga si Manny Pacquiao, kahit na sabihin natin wala namang makinarya, pero malakas ang loob kasi may pera siya. Marami siyang bilyon sa boxing. Kaya lang, pagka ginastos niya, kawawa siya. Pag natalot, naubos yung pera niya, delikado. Itong Marcos, matagal lang gustong bumalik sa kapangyarihan. Kung yung mga gunita, isa yan sa mga binanggit sa akin ni Mr. Ding Diaz, tagapagsalita ni Mrs. Marcos, Imelda Marcos. Noon pa ay gusto ni Mrs. Marcos na si Bongbong ay maging presidente. Noon pa yon. Ay ngayon talagang hinug na. Ibig sabihin, napapanahon na. Habang buhay pa si Marcos, si Mrs. Marcos. Yun ang Yun po yung parang legacy ni Mrs. Marcos. Sabi sa akin ni Ding Diaz na aking na-interview kamakailan as spokesperson ni Mrs. Marcos. Na yan ang gusto niya habang siya nabubuhay, habang buhay pa siya, nandito pa sa mundong ito, makita niya yung kanyang anak ay maging Pangulo. At ngayong panahong ito, kailangan na. Yan ang gusto ng mga Marcos. Yan din ang gusto ng mga Marcos loyalists. Kaya nakita mo doon nga sa mga survey at saka dito sa mga naon na mga vlog ko, di ba kadalasan pag pinag-uusapan Sara Duterte, Marcos, ang ginigiit ng mga viewers hindi. Marcos Sara, Marcos Duterte kami, Marcos loyalist kami, doon lang kami kay Marcos. Ayaw namin ng vice, gusto namin presidente.
Ay kung hindi ho mangyari yung mapunta nga maging kandidato ng administration, yan po yung pinaka-best option nila, yung kanilang partido. Huwag natin kalimutan, inuulit ko, si Bongbong Marcos ay nationalista party. Yung endorsement na ginawa ng KBL nung last Friday, endorsement lang yun. Ang totoong political party ni Bongbong Marcos, nationalista party, under Villar. Si Villar po ang presidente yata niyan o chairman, basta mga Villar. Yung mag-asawang Villar ang may control niyan. Nationalista party, isang malaking political party sa Pilipinas. Ayan,